Insomnia is hindi ka makatulog 3 beses sa isang linggo ng 3 buwan or martagal. Talagang chronic insomnia na yun. Tandaan mo, lahat ng function ng ating utak at katawan kailangan ng tulog. High blood, heart disease, stroke, obesity, yung mental health problem mo, depression, anxiety, magkakaroon ka ng demensya kaagad, aksidente, yung thyroid problem mo dahil sa walang tulog din, pati cancer. Usually, dapat 2 hours bago ka matulog. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang common at lalo pang nagiging common na karamdaman ng mga Pilipino at ito ang tinatawag na insomnia o yung hindi ka makatulog, super hirap. At ngayon ang magpapaliwanag nitong karamdaman na to para sa atin and syempre i-educate niya tayo sa mga risks tsaka treatment nito ay ang ating medical director si Dr. Anthony. So, friends, bago tayong magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So Doc, as usual, diretsahan, ano po ba ang insomnia? Okay. Ang insomnia kasi, yung hindi makatulog. Kung may nanggulo sa'yo, syempre di ka makatulog. O kunwari, New Year, syempre di ka makatulog, excited ka. So, may tinatawag na acute days, okay? Acute na days lang hanggang weeks, di ba? So, mukhang normal pa naman yon. Pero yung chronic, yung matagal na yon. Insomnia is hindi ka makatulog, no? Na 3 beses sa isang linggo ng 3 buwan or martagal. Yun. Talagang chronic insomnia na yun. So walang tulog at all, Doc? May konti. Ang insomnia is yung difficulty in falling asleep. So pag difficulty in falling, hindi mahirap pa matulog, initial insomnia ang tawag doon. Tapos, minsan, natutulog ka na, pero hindi ka makatulog ng matagal. Nagigising ka kagad. Tapos, napapaihi. Yun. Middle insomnia ang tawag doon. Or, 4 o'clock parang gising ka na. Maaga ka magising. Yun, ang tawag dyan, late insomnia. So, may ganoon pa rin siya. May 3 kategorya. Kumbaga meron insomnia sa simula, insomnia sa gitna, insomnia sa wakas. Yun, yes. So, yun, pwedeng kahit ano doon, tapos 3 beses sa isang linggo, hindi ka makapagkumpleto ng 8 hours, yun. Or 7 to 9 hours, yun. Tapos 3 buwan, ang tawag dyan, chronic insomnia. Bakit masama ang chronic insomnia, Doc? Kasi, akala natin insomnia, di ka makatulog lang, di ba? Kala nila pagod lang. Oo, tapos busy sa bangon, groggy ka lang, di ba? Pero hindi yun. Tandaan mo, lahat ng function ng ating utak at katawan, kailangan ng tulog. Like, yung immune system, yung immune function, pag wala yung tulog, mahina ang immune system mo. Growth hormone secretion, naku, hindi ka tatangkad. Or yung muscles mo, hindi lalaki kapag hindi ka natulog. Tapos, Kahit gym ka ng gym. oo, huwag mo patulugin, hindi lalaki yun. Lalo lilit yun. Then, yung metabolismo mo, yung mga diabetes, yung thyroid problem mo, nagkakaproblema kapag hindi ka natulog. Tapos yung consolidation of memory, mas magkakaroon ka ng demensya kaagad. So, pagiging makalimutan. Yes. Yung mental health problem mo, depression, anxiety, galing din doon. And na-mention nyo dati, kahit wala pa lahat yung mga yan, sabi nyo nga, nagre-repair yung cells ng katawan. Exacto. Pagtulog. So, kung walang tulog, walang repair. Walang repair. So, high blood, heart disease, stroke, obesity, tumatapa dahil sa walang tulog din. Lahat pa naman yan yung sa umpisa, okay pa, bandang huli, nakakamatay na. Yes. Pati cancer. Pati cancer, Doc. Pati cancer. Lahat na lang. Yes, lahat. Siyempre, pinakahuli, aksidente. Kung di nakadagtalag ko, aksidente. Yun. Ang dami pwedeng mangyari kapag may insomnia. Actually, pinakamaraming na aksidente, yung inaantok, no, Doc? Nila. So, akala mo simpleng kulang lang sa tulog. Yun pala, ang dami ng impact sa kalusugan mo. Tama ko ba yun?
Eto Dok, parang ano especially sa ating mga adults, lalo na kung may anak na marami ng responsibilities sa buhay, lagi nating reklamo yan, konti na matulog ko, ganyan-ganyan. Gano'n po ba ka-common ang insomnia sa mga tao in general? Sa Pilipinas daw, 10 million daw may insomnia. 10 million. Yun. So, out of 120 million, ibig Yes. sabihin halos 10%? Yung eksakto ko. 44% nun, mas marami mga babae. Talaga Dok? Mm. Mas nag-iisip sila, no? Oo, or nag-iisip or nag-aalaga ng baby or what. Oo. So globally, mataas ang ranking natin sa insomnia. So mas mataas ang sleep deprivation natin. Yung sa UP nga, 30% lang. Tayo mas mataas pa tayo. Actually, parang may sense yung sinabi niyo, Doc. Kasi kung yung iba sa inyo siguro nakapasyal na sa mga ibang bansa dito sa Asia like Singapore or Japan, parang mas tahimik yung yung mga lugar pag mga 9 o'clock pa na. Dito, yung mga videoke nagsisimula pa lang ng 9 o'clock tsaka Tama ka diyan. Tapos hindi lang ito kumbagat, ginigising mo rin yung ibang tao. correct, Doc. So, oo nga, parang ewan ko baka dahil lang 'pag bumibisita ako dun, pagod ka kakalakad mo buong araw, tulog ka kaagad. Pero parang mas normal pa nga tulog ko 'pag nandun ako, Doc. So, may sense na baka dito nga sa Pilipinas mas puyat pa tayo. Let's coach. Number 1, stress sa trabaho. Pera. So, Nakakakuyan nga yan, Doc. sa relationship. Tapos siyempre may mga major life changes. Kuwari, may namatayan or what, yun. Kaanak. Oo, nagkaanak, yes. Yes. Then pangalawa, mental health problems, mga anxiety, depression, yun. Doon mahirap matulog. Tapos kuwari may medical condition ka. Kung may arthritis ka, sobrang sakit, hindi ka makatulog. O may sciatica ka, hindi ka makatulog. Totoo, Doc. Relate ako dyan sa sciatica. Ako nakakatulog pero gitna ng gabi gigisingin ko. Yung insomnia pa rin yun. Ang tawag dyan, insomnia pa rin. Tapos asthma, hindi ka makahinga sa gabi. Tapos, acid reflux. Yung Parkinson's din. Nahihirapan, nagigising yung Parkinson's sa gabi. Insomnia. Tapos nahihirapan silang gumalaw, gano'n. Oo, tapos yun, then mahirap rin makatulog. Then lifestyle, yung gumagala ka palagi gabi-gabi, alcohol, kape, caffeine. Tapos yung screen time natin, yung mga bata, tingin ng tingin, dahil sa ilaw, hindi ka makatulog. Yan yung sinasabi ni Doc na ito na ilaw, yun yung blue light. Magbasa kayo tungkol doon yung mga masasamang epekto niya. Sabi nila, yung mga electronics na yan, so laptop, iPad, cellphone, may blue light lahat yan and nakakasira talaga ng tulog, di ba? Ay, sakto. Kasi nababawasan ang melatonin natin sa katawan. Yung melatonin, antioxidant ito, di ba? Antioxidant, tsaka masarap ang tulikan. Oo. So, yung mga iba, nagsusupplement ng ganyan o nagte-take ng melatonin. Pero yung mga mama-management, hindi kailangan. Yes. Yung environmental factor, katulad si Sabo, yung mga maiingay. Tapos yung mga yung mga bukas pala ilaw mo pag natutulog ka, hindi ka makatulog kasi bukas ang ilaw. Totoo, Doc. Tapos katabi mo pa yung LRT. Yun. Pero ako, Doc, dati nakakatulog ako kahit gano'n. Masasanay ka na lang. Tsaka, Baka pagod na pagod ka at that time. Baka talagang exercise ka yata. Yun. so, ang daming factors, Doc. From the obvious to the not so obvious, di ba? Maaring dahil sa sakit mo or maaring dahil sa environment mo. And marami pang iba. May psychological. Pag ganito, Doc, anong doktor ang pwede nating puntahan kung tingin natin di na natin ma-manage sa sarili natin yung insomnia? And ano yung mga typical na treatments na binibigay? Pwedeng general practitioner, pwedeng internal medicine. Pero kung talagang specialista, neurologist or psychiatrist, neuropsych. Then, somnologist. Somnologist, mga Doc. Yun yung mga doktor na nag-specialize sa tulog. Yes, the sleep specialist. Wala lang tayong kilala pareho, no, Doc? Ka-somnologist. But baka naman meron sa Pilipinas. Research nyo sa malalaking ospital. Then, siyempre, sleep hygiene na kaya tawag doon. So, kailangan talaga may regular sleep-wake cycle tayo. May schedule. Kung alam mo ng 10 o'clock ka matutulog, kailangan buka na kumain ng 9 o'clock. Kasi pag kumain na ito, busog ka, hindi ka makatulog. Pero may mga iba nakakatulog. Pero usually, dapat 2 hours before bago ka matulog. Yun ang pinaka-last intake mo na. Delikado, di ba, Doc, yung natutulog ng Delikado rin po. Yes. Doc, totoo ba na mas malaki yung chances mong hindi magka-insomnia kung regular yung sleeping pattern mo na kunyari 10 p.m. yung tulog mo, talagang kailangan mag-stick ka doon, hindi yung pabagong-bago. Tama yun. Kasi pansin mo nga yung 10 p.m. may time clock sa katawan natin, matutulog ka. Ngayon, nag-party ka. Tapos, umuwi ka 12 o'clock.
parang hirap ka matulog. Yun, di ba, na nalipasan ng tulog? Totoo. Yun. Oo. Actually, totoo yung nalipasan ng tulog na yun. Kasi parang alam ng katawan mo na ito yung oras ng tulog ko eh. Pag nilagpasan mo yun, ang hirap na balikan. Yes. So, tapos after that, bibigyan ka ng mga, siyempre may mga iba, sasabihin sa'yo, mag-magnesium. Ayan. So, vitamin. Vitamins, melatonin. Tapos, syempre, iwas tayo sa caffeine, alcohol. Tapos, syempre, yung mga video game, iwasan natin. Tapos, kailangan may relaxing environment. Tapos, umaga, bawal kang matulog. Natulog ka sa umaga, syempre, gabi, gising ka. O, then, yung regular exercise, at least 20 to 35 minutes para mapagod ka, para paggabi, masarap ang tulog mo. Then, magparo ka sa umaga. Okay? Then, pag matutulog ka na, alam mo na hindi ka matulog, tingin ka pa na tingin ng nerlo, lalo kang magiging anxious, lalo kang pag-iyan, yun. Yung parang sinasama, kailangan kong maka 7 hours man lang o 8 hours tapos tingin ka ng 10 ba't hindi pa ako nakatulog. Lalo kang may stress eh. Yes. Ang hirap din yun, nag-research ako tungkol sa insomnia. Ang daming tao talaga na talagang gusto na magbayad para makatulog lang. Paano magbayad? Parang, parang bibili ng gamot or what, para dahilan makatulog kasi talagang ang pangit ng nangyayari sa kanila. Sorry, Doc. Medyo nakaka-depress pag di mo makuha yung tulog mo ng paulit-ulit. Tapos hindi ka makaisip sa trabaho, biglang mahahantok ka, hindi ka yun, ang daming nade-depress dahil lang doon. Oo nga. Actually, kung duda kayo sa sinasabi ni Doc, ang pinakamadaling determinant dyan, yung kung nakatulog ka ng tipong 9 p.m., 10 p.m. hanggang buo yung tulog mo hanggang 6. Sarap. Kinabukasan, Doc, di ba yung energy, tapos parang sharp yung utak mo. Ganda nun. Diba? Ganda nun. Parang, kumbaga, na-repair talaga eh, from the inside yung katawan. Yes, coach. May bago ngayon eh. Cognitive Behavioral Therapy for insomnia. Pero medyo malalim, may parang session yan eh. Sa mga sleep doctors, diba? Saka sa mga psychologists or psychiatrists. Walong session. Tapos, titrain ka ng psychiatrist or sleep doctor para kwaduhin ka. Parang therapy siya, Doc. Eksakto. Cognitive Behavioral Therapy. So, may mga tuturo sa inyong mga techniques. Next, karoon. Okay. So, ito medyo swak dun sa sinasabi niyo, Doc, na yung mga ibang tao kung pwede nang magbayad para makatulog. Magbabayad. Yes, ito. Yes. Ang una-una kasi, ito, yung pananaw mo sa buhay. Outlook. Yes. Kung maganda, yun ang parang tinuturo eh. Kung magandang outlook po sa buhay, okay ka. Di yung, kasi may mga iba nga talaga, natatakot, matutulog talaga, alam nilang may insomnia siya. Natatakot matulog, kaya talagang kaya trabaho talaga nila para makatulog. Ganun ka-stress din na, Doc. Oo, ganun ka-stress sila. Kaya sabi nga nilang, sorry sa ng mga psychiatrists or mga sleep doctors, lalo kang na-stress, lalo kang hindi makatulog. Yung overthinking, medyo siya eh. No? Lalo na pag, actually yung overthinking, parang chicken and egg siya na hindi mo na alam kung ano yung, saan nagmula ang alin. Kasi napansin ko, Doc, yung mga taong nagkakaproblema sa anxiety tsaka depression, pinaka pumapasok daw yung negative na pag-iisip nila pag late at night na. Yes. Pag sila na lang ang gising. Pero kung saan nandun mo na pinaabot doon, Oo, yun. Kaya nag-iba katulog. yun nga. Parang nagiging self-complicating yung problema eh. No? Kasi sa umaga, may trabaho sila, hindi nila naiisip eh. Pero pag gabi na, doon dumarating. Yan na. Next, may sinasabi tayo, gratitude practice. Na huwag mong isipin lahat ng problema mo, lahat ng gano'n, isipin mo na, uy, buhay ka. Uy, may parents ka. Uy, okay yung anak mo. Yun. Dahil may gratitude ka, nababawasan ang pagkabarisa mo. Saka yung depression mo, makakatulog ka. Actually, similar yan dun sa kwento nyo dati, Doc. Kung paano nyo hinahandle yung cases ng mga na-stroke, di ba? Minsan nade-depress sila, pero pag pinakita mo sa kanila yung bright side ng kung anong meron pa sila, nag-improve yung outlook nila. Yes, yun. Dito pala ginagawa nila para makatulog. Tapos, may mga iba, guided imagery or yung mag-imagine ka na yung magandang lugar, tapos or meditation para makatulog ka. Sarap nun. Oo, yun. Tapos, pag siyempre, may mga takot eh. So, imagine mo talaga ng masarap ang lugar, masarap ang tulog mo.
Baka maganda magpa-home service massage ka na lang, Doc. Tapos, pag patugtog ka nga parang tweet, tweet, tweet. O, tapos iiwanan ka na lang para matulog. Bayaran mo muna bago. Naiwan mo na yung Doc. Bakit? Ang masama, hindi pa tapos yung 1 hour massage. Kung nakatulog ka, kinuha na yung pera, lumayas. So, Pwede na. pwede na. Okay na. Nakuha mo na tulog mo eh. Yes. Oh, yun. So, yun. Tapos, may mga iba rin, may sinasabi, yung nga, yung contract, relax. Kukontract mo yung muscles mo sa paa, pataas yan, contract, relax. Relax po. Tapos, kukontract mo, relax mo, hanggang makatulog ka na. May mga ganun, Doc, na napapanood ko lang may breathing exercises Yun. para makatulog. Yes. Breathe ka lang. Bilang ka lang. Tapos dahan-dahan. Huwag basta isipin mo kung isipin na di ka makatulog. Hinga ka na. So, Doc, hindi dapat natin i-underestimate yung mga simpleng ganyan. Yung Yes. pagiging positive, yung pag-maintain ng healthy lifestyle, Yes, coach. gawin nating uniform yung sleeping patterns. Kumbaga, wala pang gastos na involved, di ba? Sakto. Walang gamang gastos talaga. Pero, may mga iba, ang isip agad nila, maggamot na eh. Hindi naman dapat agad, di ba, Doc? Pero, pag kinakailangan na yung gamot, prescription ba itong mga medication na to? Una, kung yung mga walang prescription mo rin, mga magnesium, melatonin. Okay? Pero kung talagang may mga iba kasi, yung may nangyari sa pamilya o na-busted or what, usually yun, mga benzodiazepines yun, kailangan talaga prescription talaga yun. Usually, advice namin is 3 to 4 months lang. Huwag nagtatakal kung di magiging dependent. Mga benzodiazepines, mga gano'n, magiging dependent sila. Doc. Usually ba psychiatrist ho ba ang nagpe-prescribe ng ganito? Yan, yung psychiatrist, neurologist yun. Sila Okay. So, kung tingin mo kailangan mo ng ganung intervention, psychiatrist, neurologist. Yes. Ito, Doc. Mm. Isa na namang pilosopong suggestion. Ano? Sali ka sa Elote Gym. Hindi ko naman ina-endorse ang Elote kahit anong boxing gym. Tapos, makipag-sparring ka sa mas magaling sa'yo. Ewan ko kung ayaw mo pang matulog. Basta pantulog doon, sigurado yun. Sa mga hindi pa nakasubok mag-boxing sa inyo, grabe ang boxing. Lahat ng square inch ng katawan mo pagpapawisan. Yun yung ka pa lang nag-iensayo ka pa lang. Hindi pa yun yung sinusuntok ka. Pag sinusuntok ka, iba pa yun. Ngayon, tulog ka dyan. Hindi ka man knock out pag uwi mo. Gugustuhin yun na lang matulog. That's the power of exercise. Oh, yan, and yung seryosong version ng advice na yun exercise in general. Yes. Kasi sabi nyo nga, other than yung activity, tumutulong sa detox, di ba, Doc? Detox, tapos yung blood pressure bababa. Tapos nakaka-relax ng muscles, nakakababa ng cortisol. Kasi pag may cortisol level ka, magigising ka. Yung cortisol na yan na may mention ni Doc, yan yung stress hormone ng katawan, di ba, Doc? Eksakto. So, Doc, any last words of advice para sa mga nahihirapang matulog na kababayan natin? Sa akin yung pinakamaganda yung gratitude na practice. Mag-isip ka ng, uy, napakaswerte mo. At yun, unti-unti, tanggalin mo yung anxiety, tapos bigyan mo yung problema mo sa taas para makakatulog ka. Actually, yan ang di natin dapat i-underestimate, yung power ng spirituality so, sa mga buhay natin. Kasi akala natin ngayon, yung buhay, pera-pera na lang, masyado ng high-tech, fast-paced, nakakalimutan natin yan Pero sa totoo lang, thousands of years na pinapractice ang spirituality. Kung lahat ng ninuno natin, Doc, yan ang pinaniniwalaan and lumabog ang sangkatauhan sa point na to. Nang dahil dyan, tayo pa ba ngayon lang nabuhay, aayaw tayo? Oo, nakikis tayo. Kaya nagkakasakit tayo. Oo, walang sense, di ba, Doc? Yes. So, you can have all the science and all the money in the world, pero pag wala ito, tingin ko hindi rin magandang epekto sa katawan ninyo. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, si Dr. Anthony So. Kami ay magpapaalam muna, pero bago yon, sasabihin lang namin, stay happy, stay healthy, and sana makatulog kayong mahimbing. Bye-bye!